Hi guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa Gandara Asorio Channel for Showbiz Update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik. Ang nagmamaganda ninyong katsismosang Kim Pao, wala na nga pong iba, ang lokaret na si Gandara SRU upang maghatid po sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paolo Avellino. And para nga sa gabing ito, ang tatalakayin naman natin at pag-uusapan mga kakimpaway patungkol nga po dito sa balita na si Bella daw po, ang bestie ni Kimi, ay pabor na magbalik tambalan ang Kim Emerald. How true ito mga kakipi? Ay kaya ayan, pag-usapan natin at alamin ang bagay na to. Pero syempre bago tayo magpatuloy, sa mga di pa nakaka-subscribe sa ating channel, pakiclick lang po tayo ng subscribe button at notification bell natin na nariyan sa baba upang kayo ay maging updated at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kim Pao. Basta mga balita na may kinalaman kina Kim Chiu and Paolo Avellino, sagot na po natin yan. At narito naman ang ilan sa mga Kim Pao natin na nais po natin pasalamatan sa walang sawang pagsuporta kina Kim and Paolo at sa atin pong mga daily updates. Bilang pasasalamat, ilang komento ang napili po nating basahin for tonight para mabigyan na rin ng tinig ang opinyon ng Kim Pao fans hinggil po sa mga nangyayari at mga happenings kina Kim and Paolo. So, ang first commenter nga natin for tonight ay si Ma'am Edith Anadonsa. Shoutout po at magandang gabi. Sabi niya, don't worry mga kakimpaw. Hindi naman nakakakilig ang ginawa nilang project ni Nadine at Paolo. Walang chemistry. Secondly, pending project na yan sa Viva Film. Since 2020 pa, hindi tayo napawaw sa kanila. I'm sure kung ipalabas yan, walang manonood. Hindi namin bet ang artista or ang cast. Hindi yon kikita. Sayang lang pinagawa nyo ang project ni Nadine at Pao kahit alam nyo na may coming world tour ang Kim Pao. So sorry na lang, nainis ang mga fans ng Kim Pao. Deadmahan lang, parang walang nangyari. So parang Kim Pao lang ang malakas, so sweet and loving. Walang Nadine at Paolo, huwag mag-alala. Babawi lang ang Kim Pao sa atin. Mga bashers lang ang gumagawa ng kwento para tayo ay maganda watak-watak ang fans ng Kim Pao. May karma ding darating sa kanila, so kalma lang tayo, okay? I-pray namin ang Kim Pao para may maraming project or blessings na darating or matatanggap. Thank you so much Ma'am Edith Nadonsa sa napaka-positibong komento para mapanatag ang ating mga Kimpao-lansya. Ano po, ating mga kakimpaw. Wag nga po nating pansinin at hayaan na magwagi ang layunin ng mga bashers. So sila lang po ang gumagawa ng issue tungkol kay Nadine and Pao. Sinusulit yung chance na to na masira po si Paolo at ang Kim Pao. Sasabihin, pinagpalit na ni Pao si Kim, etc. Pero alam po natin na hindi yon totoo. So mag-stick po tayo sa katotohanan mga kakipi para hindi rin po kayo maguluhan or mayanig yung utak ninyo. Baka mamaya ay hindi nyo namamalaya, nilalamon na ng bashers yung utak nyo mga kakipi. Kaya stick lang po kayo sa paniniwala at yung alam nyo pong totoo. Anyway, dumako naman tayo sa comment po ni Ma'am Maria Atman at Virgie Gatchilian. Shoutout po sa inyo both at magandang gabi. Sabi nila rito, actually there's napanood ko na ang The Alibi sa Prime Video. Sa ngayon, nanonood na lang ako sa online kasi nakatira ako dito sa Denmark. Kaya nanonood ako sa online. Wala akong free TV kaya sabi mo, hindi yan magka-count sa ratings. Gusto ko sumabog sa galit at sama ng loob sa ginawa sa The Alibi. Sinaktan nyo Kim Pao Lanchas, sinaktan nyo Kim Pao, sinaktan nyo si Kimi at ginawang katawa-tawa. Shame on you. Lahat ang nasa likod ng biglaang paglipat ng slot ng The Alibi. Puro kayo mukhang purse. Ayan, ibig sabihin sa mukhang purse, Ma'am Virgie Gatchilian. Grabe.
talagang ramdam namin na sumasabog kayo sa galit, Ma'am Virgie. Kasi nga, totoo naman na nasaktan tayo sa ginawa po nilang ito. Biglaan talaga, as in. But anyway, dito naman sa komento ni Ma'am Maria at mine, thank you so much. Okay lang po kung hindi kayo makapanood sa Free TV. Hindi talaga siya counted, guys, sa ratings. But, through online, kapag nag-viral po tayo at naging laman ng social media ang The Alibay, marami maku-curious at susubaybayan na po ang kwento. At doon nila makikita yung tunay na ganda ng The Alibay. Kaya malaking tulong pa rin po ang panonood nyo sa online, Ma'am Maria at mine. Hindi man kasama sa ratings, pero makakatulong yan sa ratings. Kasi, hindi kasama sa ratings, pero nagets nyo ba? Hindi siya kasama sa ratings, pero makakatulong sa ratings. Kasi, ang mga casual viewers, kapag pumatok online ang The Alibay, ay susubaybayan na to sa Free TV at sila po ang makakatulong para tumaas ang ratings. And of course, dahil yun sa inyo na nakasubaybay online sa The Alibay. So kahit po mga small clip ng Kim Pao na ina-upload po ng ABS or ng kapwa natin KP, malay nyo, kung sino man po nag-upload, hindi natin alam kung alin dun yung magpa-viral. Suportahan lang po natin. Samantala, dumako naman po tayo sa next commenter natin na si Ma'am Leoncia Talian. Shoutout madam at magandarang gabi. Ayun sa kanyang comment, may blind item. Two very popular screen partners, both daw mabait, ay nagpakasal sa Paris. Baka sila sa blind item. Sino pong nag-post, madam, ng blind item? Gusto ko rin pong mabasa. Ang nababasa ko kasi yung blind item, yung mga ano daw, yung buntis siya sa ex, pero hindi naman yan, malayo naman sa Kim Pao. Kumbaga nababasa natin blind item, hindi Kim Pao eh. Pero itong sinasabi nyo na screen partners daw, parehas mabait, ay nagpakasal sa Paris. Parang may konting clue sa Kim Pao, kaya nais ko rin pong basahin para mapagtanto po natin kung Kim Pao talaga yung nilalaman ng blind item, Ma'am Leoncia Talian. Hayaan nyo, hanapin ko rin po yan. Pero kung makapagko-comment kayo, sino nag-post, mas maganda. Samantala, dumako naman nga tayo ngayon mga kakipi sa mga balita na nasagap natin para sa gabing ito. At unahin na nga nating pag-usapan ang tungkol sa bagong time slot ng The Alibay. So, wala na. Babay na talaga mga kakipi. Goodbye na. Last day na po ng Kim Pao sa 8 p.m. and welcome to 8:45 p.m. or second slot na po tayo. Sabi nga dito, so today ang last day na 8 p.m. ang The Alibay. Kasi starting April 6 na, ang oras niya ay 8:45 p.m. na natin mapapanood at eto na yung exciting part na mga eksena. Lalo na mga bardagulan and simula ng investigation. Kaya eto, panay po ang paalala ng Kim Pao Leoncia na magbabago na po ang time slot ng The Alibay simula April 6. Ito nga, spread the new time slot, mga ka-fam. Simula next week, April 6, 2026, 8:45 na natin mapapanood ang mga kaabang-abang na eksena ng The Alibay, ang buong katotohanan sa primetime bida. Please engage sa mga post ng ABS-CBN about #The Alibay to spread the words to the casuals. Kim Pao. Ayan, patuloy lang po tayo mag-post at mag-share mga ka-KP. So tayo naman po ay alam na natin yan, pero syempre nais po natin ipabati dito sa mga casual viewers. Samantala, eto naman po ang nasagap natin balita mula kay Kikay na si Bella Padilla daw ay sang-ayon sa comeback project nila Gerald at Kimi. How true naman to, chika mo, Kikay? Nakakaloka naman to. Di ba kasi syempre si Bella Padilla ay best friend po ni Kim Chiu. Ay, ni Paula Avellino na rin. Huy, charot, ni Kimi.
And I don't think na ilalaglag niya si Chinita Princess. Hindi porket magkatrabaho sila ngayon ni Gerald, ilalaglag na niya si Kim. Kumbaga, mas matimbang pa rin po ang kaibigan kaysa sa trabaho. Kaya, ayan, kung natanong man sa kanya yan, kung pang showbiz yung sagot, di rin nga malabong mangyari kasi artista, dahil sa trabaho. Pero mas naniniwala ako makatao itong si Bella. At paiiralin yung pagiging best friend niya kay Chinita Princess. So, post nga ni Kikay, Bella Padilla sang-ayon daw sa comeback project ni Gerald at Kimi. Walang nakikitang mali. Sorry, pero nasa idol pa rin natin kung papayag siya. Hindi lang naman ito tungkol sa project lang. Masasaktan si Pao at possible na masira ang Kim Pao. Anyway, ito naman ang ating paslight. Good vibes para po sa lahat. Post po ng Certified Kapamilya, mahuhulaan nyo ba kung sino yung artista na ligawin? As in, ang daming manliligaw. O wala pong sinabing kung ano pa man, basta ligawin na artista. And ang sagot nga ni Yani sa ex, walang iba kundi si Kim Chu. I won't name names, pero lalo na nung first time niyang maging single. 'Di ba, mga kakipi? Totoo naman. May Paolo Avellino o wala sa buhay niya, ligawin po si Chinita Princess. Napakaligawin ni Kimi. Madaming manliligaw. Kung hindi nga lang binakuran niya ni Paolo Avellino, for sure, pila po ang nanliligaw kay Chinita Princess, 'di ba? Enjoy ni Kim ang pagiging single. Kung hindi po binabakura ni Paolo Avellino. Pero wala meron na pong Paolo na nakabakod. Kaya sorry na lang sa mga manliligaw at nagbabalak pa lang manligaw kay Kimi. Totoo naman yung sagot ni Yani, di ba? Si Kim Chu talaga ang kilala natin na artistang ligawin talaga. So, yun lang po muna ang ating update. Maraming salamat kayo sa inyong pakikinig. Kita-kits po tayo muli sa mga susunod pa natin, chika. Maraming salamat at ingat kayo palagi.